Good day everyone. Good day sir. I'm Jimel A. De Ramos from BIT3A Set A, AT. And this is my video presentation about electrical wiring symbol and how to use multitester. Ba Bago ang lahat, ano nga bang electrical symbols? Electrical symbols are a graphical representation of a basic electrical and electronic devices or components. These symbols are used in circuits and electrical diagrams to recognize a component. It is also called a schematic symbol. So, ang purpose po ng electrical symbols is para ma-recognize po ng electrician kung saan po, kung ma-recognize po niya kung saan po nakalagay yung mga components po ng isang sirkito. Our first symbol is ground. In electronic circuit theory, a ground is usually idealized as an infinite source or sink for charge, which can also absorb an unlimited amount of current without changing its potential. So, ang purpose din po ang pinaka-purpose po talaga ng ground is for safety po. Siya po yung nag-absorb ng mga extra charges papunta po sa lupa para para magkaroon po ng safety sa ating mga bahay kasi madalas po ang makikita ang ground sa mga AC sources po. Next is battery. The battery is the main source of energy that provides a voltage which allows the current to flow through. So yung battery po, siya rin, may source din po siya ng ating electrical. So by one cell, pag nadagdagan po siya, magiging siya po ay magpo-form as battery na ginagamit po natin ngayon. So yung battery po is part siya ng DC or direct current. Next po is AC source. AC is a type of electrical current in which direction of the flow of electrons switch and port back and forth at regular intervals or cycles. Yung AC source po siya is pabalik-balik po yung current flows. So mas mataas po yung voltage ng AC kaysa sa DC. So yung AC po kalimitan po siya madalas yan po yung may mas malaki po yung source niya. So kaya mas malaki po yung voltage niya. So example na lang po nito is yung mga saksakan. Yung saksakan po is yung electric flows niya po pabalik-balik po. So yung mataas po yung voltage ng AC kaysa sa DC po. Next is voltmeter and ammeter. Voltmeter is an instrument used for measuring electrical potential difference between 2 points in an electric circuit. So, ang voltmeter is um, siya po yung ang voltmeter siya po yung indicates ng measure ng ating voltage sa isang circuit. So, madalas po yung voltmeter sa mga AC na circuits. So, yung ano po ng voltmeter is siya po yung nagme-measure ng yung 2 poles po natin. Siya po yung nagme-measure nun kung gaano po kalaki yung potential difference ng dalawang pole na po yun. So, dito naman po sa ammeter, ammeter is a measuring device used to measure the electric current in a circuit. So, yung ammeter naman po, siya po yung ginagamit sa pag-measure ng mga electric current sa isang circuit. O gaano po kalakas yung current na ginagamit po sa isang sirkito. Next is bulb or load. It is an electrical component or portion of a circuit that consumes active electric power. So, yung purpose naman po na itong load, siya na po yung kumukonsumo ng power na nanggagaling po sa source. Siya po yung nakikinabang sa power ng electrical. Siya po yung pinapagana po natin sa isang circuit. Siya po yung pinapagana natin. Kumbaga, siya po yung kumukonsumo ng power na galing po sa source. Switch. Switch is an electrical component that can disconnect or connect a conducting path in an electrical circuit. So, yung switch po, siya po yung nagiging parang tulay ng circuit po natin kasi um,
siya po yung nagko-connect at nagdi-disconnect ng circuit para po makadaan yung electric sa ating load. I-open po nating switch, which is yung close switch key. Pag naka-close switch key, dire-diretso po yung power papunta sa load. Kung gusto naman po natin siya patayin, yun po ay open switch key, kung saan itatanggalin po natin i-disconnect po natin yung power papunta doon sa load para mamatay po siya. Next is wire. It is an insulator and path where the electricity flows. So, may kita po sa first image, yung connecting wire. Siya po yung wires jointed, then wires crossing, no contact. So, dito po sa wires join, ibig sabihin, meron pong magka-connect po sila. Yung dot po na malaki, yan po yung nag-i-indicate sa kanya na sila po ay magka-connect. So, yung dito naman po sa wires crossing or no contact, dire-diretso lang po yung wire. It means wala pong contact na nangyari doon sa gitna po. So, makikita naman po yung difference between dito sa wires join or tsaka sa wires crossing. Pag wires join po, siya po yung joint. Meron po siyang malaking tuldok sa gitna, which is nag-indicate po siya na magkasama po sila or magka-connect. Next is direct current DC and alternating current AC. In direct current, the electric charge current only flows in one direction. Electric charge in alternating current, on the other hand, changes direction periodically. So, it means po, yung direct current, which is yung madalas po is battery, is iisang flow lang po siya iisang flow lang po yung electricity niya. While sa alternating current po, nagbabalik-balik po yung electricity. Kaya po, mas malakas po yung voltage ng AC kumpara sa DC kasi yun nga po, yung electricity niya pabalik-balik, while sa DC po is isang direksyon lang po yung power ng electricity. Resistor is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electronic circuit. So, yung trabaho naman po ng resistor, siya po yung naglilimit po o nagbibigay ng tamang electricity sa papunta po sa ating load. Kumbaga, siya po yung nagre-regulates para hindi po sumobra yung electricity na magpo-flow papunta po sa ating load. Last is capacitor. Capacitor is to store electric energy in an electric field and release this energy to the circuit and as it is required. So, ang trabaho naman po ng capacitor is siya po yung nag-i-store ng mga electric energy. So, pag kinakailangan na po mag-release ng energy, yung capacitor po ang magbibigay nun papunta sa load. So, yung trabaho naman, yung po yung trabaho ng capacitor, mag-i-store lang po siya ng electric energy, then magre-release lang po siya kapag kinakailangan. So, sa paggamit naman po tayo ng multitester. So, ang first step na gagawin po natin is ilalagay po natin yung dalawang test probe sa kanyang cable sockets. So, if DC po yung i-test po natin, i-turn left lang po natin yung kanyang switch papunta po sa left turn, yung nakikita pong DCB. So, if mag-aano po kayo ng battery, maliit lang po yung voltage nun, pwede naman po natin siyang ilagay sa 20. So, depende po yan sa kung gaano po kalaki yung voltage na itetest po natin sa DC. If mga battery po, mga medyo malaki pong battery, pwede po nating ilagay yan sa 200. Then ilagay po natin yung mga test probe niya, positive and negative, sa battery niya ng positive negative. Then lalabas na po siya sa screen sa tester po.
So, if AC naman po yung kukunin, iti-test, ito-turn right naman po siya, papunta po dito sa nakalagay na alternating current voltage. So, pag test po niya, ilalagay po siya sa right side. So, example na lang po is yung saksakan natin, AC. Kadalasan po yung voltage po ng ating saksakan is 220 volts. So, ilalagay po natin itatapat po natin yung tester natin sa mga 750 volts. Then, pwede na po natin siya isaksak dun sa dalawa niyang pole. So, pagsaksak po natin doon, lalabas na po yung voltage niya doon sa screen po. Doon na po siya lalabas kung ilang voltage po siya. So, may isa rin po akong alam sa dito po, yung kulay pula na to, continuity, siya po yung madalas na ginagamit sa pag-track po ng wire if magka-connect po sila or hindi. Pagka i-turn lang po itong switch po papunta dito po sa continuity, sa icon na po ito. And then itapat po siya sa kabilang dulo. If may tumutunog po siya, it means magka-connect po siya or may connection po yung dalawang wire na yun. Hindi po siya putol. If wala, it means hindi na po sila magka-connect. At ayun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panunood. I hope na meron po kayo natutunan sa aking video.